Bagamat ilan lamang po tayo, subalit ang kinin natin na tayo ay mapapalad sa mga sandaling ito. Amen po ba? Sapagkat tayo ay tumugon sa panawagan ng ating Ama. Inaangkin niyo po ba na mapalad kayo? Amen. Sige po, bibigyan ko po muna ng ilang sandali kayo para makapagpahid ng pawis, makainom, para po bago po tayo magsimula, ang focus po ninyo ay nasa harapan na ito. Sige po, kung ano po muna ang marapat na gawin ninyo, ay gawin nyo po muna at bibigyan ko kayo ng ilang sandali. Kamusta na po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Tinatawagan ko po yung mga taga-Tondo na nasa labas. Maaari po bang pumasok kayo, magsipasok kayo? Huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo tatawagin. Alam ko kung iniiwasan ninyo na kapag naririto kayo ay ako ang maging pasi eh. Pero huwag po kayong mag-alala, huwag po kayong matakot. Ama po ang gagabay sa inyo. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sabi nga po, sa tuwi na ang biyaya niya ay nakalaan para sa mga minamahal na anak niya. At batid ko na lahat tayo ay may mga biyaya ng nakamtan na buhat sa ating Ama. Amen po ba? Amen. Wala pong mga anak niya na hindi nakatanggap ng biyaya niya. Lahat po tayo sa bawat sandali ng ating buhay ay may biyaya tayong nakakamtan mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At mapalad ang mga anak niya na tumanggap, nagtiwala sa Kanya, at yung mga nagtitibay ng mga anak niya sa kabila ng mga pagdalisay na nakakamtan, subalit patuloy at patuloy na lumalaban. Amen po ba? Di po ba sa tuwin ay tinuturan ng ating mahal na Pukunching? Ang pagdalisay sa tuwin na ay kaakibat na ng ating buhay. Subalit kapag tayo ay nagtiwala at isinuko natin lahat sa ating Ama, lahat ay napagtatagumpayan nito. Amen po ba? Lahat ay may binibigay na kalayaan. Matuto lamang maghintay tayo. Matuto lamang magbata tayo. Ngayon po ang nais ko maging daan ng ating bahaginan kung paano nga ba ang mga anak na nagtitibay sa Kanya, na sa kabila ng mga pinagdaanan niya, sa totoo lamang po, napakapalad nating naririto. Bagamat ang iilan ay may mga karamdaman, subalit sa nasisilayan ko, sa mga tatawagin ko po na magbabahagi sa inyo, yung mga dinadala niyong karamdaman ngayon, di man batid kung ano-ano ito, subalit higit kayong mapalad, mga kapatid ko, sa mga kapatid ko na patatayuin sa araw na ito na magbabahagi sa inyo kung paano nga bang pagtitibay na ginawa nila upang kagalingan ay kanilang kamtan. Nawa po mga minamahal ko, huwag niyong kainipan ng sino mang tatayo sa harapan niyo, kundi mitiin niyo na ito'y mapakinggan, sapagkat lahat po ng tatayo sa harapan ninyo ay makapagdudulot ng kalakasan, ng pag-asa, ng liwanag sa inyo. Kung paano nga ba, anuman ang pinagdaanan nila sa kanilang paglaban ay kanilang napagtagumpayan. Kung nasilayan lamang po ninyo noong mga panahon na ang pagdalisay sa kanila ay gano'n na lamang. Subalit ngayon, kung masisilayan niyo po sila, parang wala silang pinagdaanan. Subalit maiilan pong mga tagasunod na nasilayan ang kapatid na ito kung paano nga ang pagdalisay na kanyang nakamtan. Nais ko pong tawagan ang aking mahal na kapatid, anak na turingan bilang kawan ko, kung paano nga bang pagtitibay na ginawa niya na sa kabila ng kanyang pinagdaanan na kung tuwirang hindi niya pangahawakan ng ating Panginoon,
baka siya ay manlumot magbumigay. Subalit sa kadakilaan ng Ama, hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak at tuwirang malugmok ito. Nais ko pong tawagan ang anak na si Jonah upang ibahagi niya kung paano ang paglaban na ginawa niya hanggang kagalingan ay kanyang nakamtan. Kung pagmamasdan niyo po siya, parang wala siyang pinagdaanan. Subalit kung nasilayan niyo siya nung una dito, hindi niyo po aakalain magiging ganito siya ngayon. Mahal na anak ko, Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, cups at choir. Papurit pa salamat po muli sa dakilang Ama at sa aming shepherd na muli po ay pinatayo niya po ako dito sa harapan. Gusto ko lang pong ipagpasalamat. Papurit pa salamat po muli na punta po muli ako dito sa dakong ito na kung saan ilang vigil po akong hindi naka-attend. Sa kabila po ng hindi ko mga pagpunta, maraming mga pagsubok, mga kahinaan na dumating sa buhay ko. Subalit salamat at may mga anghel na ipinapadala siya through text sa mga salita na ibinibigay ng mga kapatid ko, ay nakakayanan ko at nare-resolbahan. Katulad nga po ng kahiwagaan na ipinagkaloob niya sa akin na hindi ko po makakalimutan. Hindi lang po sa kagalingan ng katawan, kundi po marami din po siyang binago na hindi maipaliwanag. Kaya sa mga katulad ko na nakaranas ng mga matinding pagsubok at ng mga karamdaman na aakalain mong wala ng kagalingan, na nagkakamali po kayo dahil kapag po tayo'y lumapit sa Kanya at totoong nanalig at nanampalataya, hindi niya po tayo pababayaan. Ibibigay niya po yung marapat na para sa atin. Yun lang po. Maraming salamat po. maraming salamat, mahal na kapatid ko. Kung sino po ba ang nakakita sa kanya nung unang naririto siya? Ito po, yung mga iilan lamang po. Kung nasilayan po niyo siya noon, mula ulo hanggang talampakan po ang sugat niya. Talaga po yung sugat niya ay kumakatas. Hindi nga po siya nakapagdadamit na ganyan. Lagi lang at laging sinusundan ng langaw. Sa totoo lamang po. At sabi nga, pag nagbibigil kami, lagi niya binabahagi. Nararamdaman niya kung paano yung mga kapatid na, yung para po ba, sabihin na natin nandidiri sa, dahil nga po may amoy. Di po ba pagkapag may sugat umaamoy? Di lalo na po kung buong katawan. Talaga pong bukas. Minsan nga po binahagi niya kasi po nagsyam siya, nagbanyo siya, at dito siya nanahan sa isang kapatid ng ilang araw habang siya po ay nagbabanyos. Noon nga po, habang nagbabanyos siya, kinukwento niya. Natakot siya dahil nakaupo siya. Akala niya kakainin siya ng aso dahil akala pagkain siya dahil nga po dun sa sugat niya. Pero buhay po ang Diyos. Sabi nga po, isang patotoo po siya. Isang buhay na patotoo kung paano pinagaling na kung akala mo ay wala na siyang pag-asa nung una. Talaga pong hindi nyo aakalain na ganyan siya. Hindi po siya ganyan kung lumakad. Pero tingnan nyo po, maganda pala siya. Sabi nung iba. Lalo na po ako. Di po, sa totoo lamang po, kung nakita nyo siya noon, maaaring hindi nyo rin siya lapitan. Lagi po siya doon lang sa dulo nakaupo dahil ayaw nga niya na may masabi ang ibang mga kapatid. Subalit sa kadakilaan ng Ama, sa kapangyarihan niya, sa pagtitiwala at paghawak niya sa ating Ama, kagalingan ay kanyang nakamtan. Yan po ang nais naming ibahagi sa inyo mga kapatid ko.
ang pag-asa na ibinabahagi sa inyo. Sa kabila ng mga pinagdadaanan nyo, sa kabila ng pagdalisay sa inyo, kailanman di pababayaan ng Ama kayo. Basta't sa Kanya lamang kayo ay humawak. Kailanman hindi niya kayo pababayaan. Mapalad ka kapatid ko, sapagkat sabi nga po, kahit ano ang ibahagi sa inyo, ibigay sa iyo, kung hindi mo naman tuwirang tatanggapin ito, at ang pagbabat at pagsusumakit ay ginawa mo, kaya kagalingan ay nakamtan mo. Nawa, mahal na kapatid ko, sa kadakilaan ng Ama sa kapangyarihan na ipinasilay niya sa iyo, na patutoong buhay na buhay siya sa buhay mo. Nawa, higit mong panghawakan siya, tibay katatagan ng sumaiyo, at higit mo pang palalimin ng pagtitiwala at pananampalataya mo. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Muli, mga minamahal na kapatid ko, nais ko pong muling tawagan ang isang kapatid na marami na siguro po mas maraming nakasilay sa kanya noon. So, kung pagmamasdan mo ngayon, parang wala din po siyang pinagdaanan. Palit sa karamdamang nakamtan niya, may tubo sa ilong niya, halos duling ang mata niya, tumut ang laway niya. So, kapag nasilayan niyo siyang tumayo sa harapan niyo, parang hindi niya pinagdaanan ito sa pagtitiwala niya sa Ama, sa paghawak niya sa Ama, nakamtan niya ang tuwirang kagalingan niya. Nais ko pong tawagin ang mahal na kapatid ko upang ibahagi niya kung paano ang pagtitibay pagsusumakit niya, ang pagtitiwala niya upang kagalingan ay kanyang nakamtan. Nais ko pong tawagan ang mahal na kapatid ko, isang kaps po, si kapatid na Amang. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga kapatid kong alagad, mga kasama kong Kaps, mga tigasunod, sa mga choir. Maraming salamat po at muli tinawagan na ako ng Panginoon Diyos upang lahad ko yung kabutihang pinagkaloob niyo po sa akin. Yung pong di nakakaalam, ako po ay na-stroke noon. Yun nga po, naduduling po ako noon, tapos po may hose ako sa ilong. Yung pong hose sa ilong, NGT po yun kasi po, yung lalamunan ko nag-lock, laway ko lang po, hindi ko malulon. Kaya po, tumutulo yung laway ko. Pag po hindi ko pinahiran, talaga pong tumutulo, tsaka nakangawi pa po ako noon. 14 na araw po ako sa ospital, pero wala pong nangyari. Kaya po, nagpasya yung mga asawa ko at mga kapatid ko na ilabas na lang po ako dito sa bahay. Ngayon po, tumawag po si Engineer Danilo Boy Bailon dahil po siya yung nagtakbo sa akin sa ospital dahil doon po ako inabutan ng stroke sa Manila. Tinanong niya po kung kamusta raw ako. Sabi po ng mga kapatid ko, asawa ko, ganun pa rin po dali na ikan sa Divine Mercy. Alam niyo po, noong pong kinabukasan, oras na marinig ko yung sinabi ni boss na dalhin ako dito sa Divine Mercy, niya po, dito ako dinala. Nakasakay po ako sa wheelchair, at saka po, naduduling nga po ako, at saka sinisinok po ako noon. Kasi po, hindi ko naman po hindi po ako makakain ng tubig. At dahil nga may hose ako sa ilong, hindi ko nga po malulun yung laway ko lang. Kaya po, hirap na hirap ang kalooban ko. Pag po ako pinakakain dahil sa NGT, kalahating oras pa ho ako bago pa higain. Kaya po, antok na ako, hindi pa po ako makahiga. Pag naman pa ako nakahiga na, tumutulo naman po yung laway ko, sinisinok ako, kaya hindi rin po ako makatulog. Kaya po, nung ako'y mapunta rito, ilang araw lang po, sa pakikinig ng banal na salita na ginagamit ang apong kuntsing. Yun nga po, siguro meron pala siguro 2 linggo, 3 linggo, nakatanggal na po yung NGT ko. Pagkatapos po, pagkaraan po nun, kukuha ko po ng mga candy na sinasabi nga po, yun yung candy na yun, yun yung papagaling sa ating karamdaman.
Kaya po, kinakain ko po yun. Pag po ako sinisinok, ningunguya ko po yun. Pagkatapos uminom ko ng tubig, nawawala po yung sinok ko. Noong pong ako'y binabanyusan, pagka minsan po, sinusumpong ako ng sinok, binibigyan po ako ni Ma'am Mary ng saging. Pinakakagat niya po sa akin ng 4 na kagat, tsaka yung pong tubig, 4 na lagok, nawawala po yung sinok ko. Minsan po, dito sa loob, pag ako'y sininok, lalapitan po ako ng apong kuntsing, hahagurin po yung dibdib ko, nawawala na po yung sinok ko. Kaya po, pag po may bendisyon, hilera po rito, hanggang doon pa po ako nakaupo. Tapos, akay-akay ako ng misis ko, pagdating dito, sabi po ng apo, magbata lang daw po ako. Tinanong ko po sa asawa ko kung ano yung pagbabata. Sabi po niya, manalig lang daw ako at maghintay sa kabutihan ng Panginoon at pagkakalab niyo po sa akin. Di, ang ginawa ko nga po, talaga pong nanalig ako sa Panginoon. Naghihintay po ako. Ngayon po, sabi doon po sa mensahe ng Banal na Espiritu, ang sabi po, kung tayo daw po ay may kaaway, batiin na natin. Isuko po natin yung ating mga nagawang kasalanan at pagkakalob sa atin yung hilingin natin. Di, yun po, nagbabata po ako. Kahintay ko po, hindi pa po dumarating. Naisip ko po na yung mga kasamaan ko na loob, kasi po nung dinadala ko rito na naka-wheelchair, pag po ako may dadaan doon sa daan namin, yung mga kapitbahay ko na kasamaan ko na loob, para pong umiiwas sila. Kasi po may mga salita akong hindi maganda nun Siguro po, inang iniisip ko, kaya siguro ako iniiwasan, siguro, baka yan nga, ang ibig po siguro sabihin, yan nga, buti, nangyari sa iyo yan. Kasi walang hiya ka. Yan po ang iniisip ko. Kaya po nung kinabukasan, sabi ko sa asawa ko, samahan ako. Ayaw po akong samahan. Ang ginawa ko po, may tungkod naman ako, pumunta ako sa bahay nila, may palusog pa akong ganun dahil may tanong doon po yung amin. Alam niyo po, pagdating ko sa amin, nabutan ko sa may terrace, natanong ko sa may terrace nung malapit na ako sa terrace, nawala, ayaw pala, pumasok doon sa laob. Sabi ko, magandang umaga po. Sabi ko ganun. Pare, andyan baka ako si pare, sabi ko kay kumare. Andito pwede ho bang makausap? Ngayon nung lumbas, pare, tumulong na ho at mahalo yung luha ko. Sinabi ko sa kanya, pare, patawarin mo na ako sa ginawa akong kasalanan. Kung ako nakapagsalita sa inyo ng hindi maganda, napag-isip po na mali dahil sa ako'y nagkaramdam. Ayan, kapakinig ko nga ng mensahe, naramdaman ko yung mali kong ginawa sa kapwa. Kaya bawat pupuntahan ko na nakaaway ko, nakasamaan ko na loob, binabati ko po. Alam niyo po, yung ginawa nung gawin ko yon, meron lang siguro 1 buwan. Nakalakad na ako ng diretso, wala na akong tungkod. Tapos po, nung po ako inihilot dito, sabi po nung yung isang alagad na ako raw po yung magaling na dahil sa palatandaan daw pagka yung mga buto, pag binatak na ganyan at pumuputok, magaling na raw po noon. Kung sakali daw po ba't ako gumaling, ano raw po ba gagawin ko? Sabi ko po, gumaling lang kako ko. Maglilingkod ako dito sa Panginoon. Sabi niya, siguraduhin mo lang na maglilingkod ka kasi marami nagsabi niyan na hindi naman ginawa. Alam niyo po, pag-uwi po sa amin, sabi ko, Ama, gusto ko pong maglingkod sa inyo, kayo po ang magturo sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Kinabukasan po na magbalik ako rito, tama-tama, magbebendisyon ng apo doon sa mga cups na sa adoration. Nasama na po ako ron. Siguro po, yun ang kaloob ng Ama na ako doon makapaglingkod sa pamamagitan ng cups. Ngayon po, nung ako po cups na, iniisip ko kung sa pakikinig lang ba ako maglilingkod. Sa pagpunta lang ba rito ako maglilingkod. Iniisip ko po, paano kaya ang paglilingkod ang gagawin ko para totoong makapaglingkod ako sa Panginoon. Ayun po, nagsikap po ako sa pakikinig ng banal sa salita,
pag po ako andito, wala po ako sinasayang na ang mensahe. Kahit yung pong iba hindi pumapasok, pero mas marami po yung pumapasok sa aking puso. Kasi po kung minsan may pagkakataon po na nakikinig tayo, minsan may naiisip tayong iba. Pero pag po tinaalala na nakikinig pala tayo, Antimano, yun ang pinagkukunan ko ng pansin. Kaya po siguro napapansin nyo, hindi ako masyadong naglalapit sa mga iba pagkakuan. Lumalayo ako para walang masayang na mensahe sa aking napapakinggan. Kaya po mga kapatid, kung tayo po pumupunta rito, sikapin po natin na wala pong masayang sa masalita ng Diyos. At saka po, minsan meron po akong dati na pang isang gawain pag po Huwebes. Dati po kasi doon na ako talaga na-attend nung araw pa, meron na po siguro 18 taon sa El Shaddai. Ngayon po, pag po Huwebes, may dala akong motor na may sidecar. Doon pa lang ho sa gawin namin na yun, yung gusto sumama, sinasama ko po, sinasakay ko po sa tricycle. Ngayon po, meron pong isa na asahan ka ako yung isa nating kasama. Ay, nakalimutan daw na Huwebes ngayon hindi siya nakahanda Suspayosip ka ako sa loob-loob ko. Magdadalawampung taon nang pumupunta sa gawain, nakakalimutan pa yung araw ng gawain. Wag po sana ganon. Araw-araw man po, napupunta tayo rito. Kailangan, yung talagang pinaghahandaan po natin yung pagpunta rito. Ako nga po kahapon nakukonsensya. Dahil nagpunta po kami nung bago kong boss, si Nana Juana, sa Baliwag, sa bangko. Ngayon po, siya lumuwas sa Manila. Ako naman po, sabi ko, bukas na ako atin. Total may pinuntahan ako. Nung pong ako'y nakahiga na, nung makapananghali, mga alauna, parang gusto kong matulog, hindi man ako makatulog, naalala ko naman yung gawain dito. Sabi ko, talagang iba ka ako yung pinupuntahan natin gawain dito. Alam nyo po, tulog ako yung alauna. Inabot ako ng alas 4, hindi rin po ako nakatulog. Ang iniisip po yung gawain dito. Kaya po, lagi ko pong pinaghahandaan yung gawain dito. At saka po, meron pa po akong nararamdaman ngayon. Yung pong kabiyak ng mukha ko, saka yung kabiyak ng katawan ko nito, mainit na mainit po at kumikirot. Kasi po, ito noon, ito po yung pag ginanon mo, wala talagang pakiramdam. Kahit tuwain nyo ng blade siguro, hindi nyo mararamdaman. Ngayon po, pag ginanon ko na, nararamdaman ko na yung gumuguhit. Kaya lang po, sobra po ang kirot ngayon. Kasi po, ang sabi ng apo, dinulog ko na po sa apo, ang sabi niya, nung daw pong una, talagang walang pakiramdam, talagang walang gumagana ugat. Ngayon po, gumagana po yung mga ugat, kaya lang nagbabara-bara pa. Ngayon na po, gumagana yung ugat. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa yung mga ugat kong talagang ayaw nang gumana noon. Ngayon po, gumagana na. Yung pong karamdaman, naramdaman kong sakit, hindi ko po iniintindi. Na-share ko lang po sa inyo dahil po para maniwala kayo na may sumasakit na talaga. Pero hindi ko po iniintindi. Yung pong mahina ang loob na walang pananampalataya sa Panginoon, siguro po baka magpadala na sa ospital. Pero ako po, hindi. Natutuwa pa po ako dahil kumikirot na. Kahit po ako nasasaktan, natutuwa po ako. Ilang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid ko. Kaya mga minamahal ko, yung mga may karamdaman dito, kung nasilayan lamang po ninyo siya nung mga panahon na yon, naka-wheelchair, naka-NGT, tumutulo laway, halos duling yung mga mata. Subalit ngayon, nasilayan nyo sa harapang ito kung paano ang kagalingan ay kanyang nakamtan. Amen po ba? Mga minamahal na kapatid ko, inaantok po ba kayo? Hindi po. Huwag po kayong aantukin, hindi po sa ating Panginoon yan. Yan po ay isang balakid sa inyo. Kaya kailangan paglabanan ninyo. Ano po? Alam niyo po ba, mga minamahal ko, kung sa pakikinig ninyo, tuwirang ninanamnam ninyo at ititimo sa puso ninyo, tuwirang may madadama kayo. Kahit po mga nakaupo kayo dyan, kung tuwirang lamang tatanggap kayo, may matatamo na po kayo. Amen po ba? Amen. Mga kapatid na minamahal ko,
Di po ba tinuran na natin kanina na lahat tayo ay may biyayang nakamtan. At alam niyo po ba ang isang kalugod-lugod sa ating Ama? Kung ano yung mga nakamtan natin, ibahagi natin. Ano po? Halimbawa po, kayo po nakakamit ng nadama ninyo kung paano kumilos ang Diyos na buhay sa inyo. Dapat po, ibahagi ninyo kung paano siya kumilos sa inyo para po makapagbigay lakas kayo, makapagbigay liwanag, pag-asa sa mga kapatid ninyo. At yan po ay isang kadugod-lugod sa Ama. At ito ay isang paraan po ng pagbabalik ng papurit, pasasalamat sa Kanya sa lahat ng ating nakakamtan. Amen po ba? Amen. Kaya wag po kayong mahihiyang tumayo sa harapang ito upang ibahagi kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay ninyo. Kalabitin nga po ninyo mga katabi ninyo. Sabihin nyo po, kapatid, mag-share ka naman. Huwag kang mahihiyang tumayo sa harapang ito. Amen po ba? Sige po, para magising kayo, gisingin ang diwa ninyo, gisingin ang mga puso ninyo. Nais ko pong handugan kayo ng isang kapatid, ng isang awitin. Naway namnamin nyo ang awit na ito at maitimo sa puso ninyo upang magising nga ang diwa ninyo. Tinatawagan ko po ang ating kapatid, ang ating mga naguro, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito, mga kapatid. At alam niyo po, malapit na yung, ano yung okasyon na malapit? Semana Santa, mahal na araw. Yun po yung maraming, kasi po nung ako yung bata pa, dumadayo ako, nanonood ako ng mga nagpipinitensya. Yung po bang nagpapapako? Naalala ko po, dahil curious po ako, magmula ako nung mapunta dito sa dambana na to, hindi naman po sa ayaw ko yung ganon, kundi parang kung iisipin po natin, hindi naman po yun ang gusto ng ating Panginoon, yung patusukan mo yung katawan mo at saktan mo, isabit mo ron at saka ka magaganon. No po? Kundi ang gusto ng ating Panginoon, yung pagbabalik loob natin sa Kanya, yung makatotohanang pagbabalik loob sa ating Diyos na buhay, makatotohanang pagkilala. Minsan po, panahon ng mahal na araw na ganyan, umawit po ang ating Divine Mercy doon po sa ating parokya. At yung homily ni Father Jess tungkol po doon sa mga mahal na araw. Ang sabi po niya, may tanong ba kayo? Ako po ay may tanong. Nagtanong po ako. Tinanong ko po kung makatwiran pa ba o marapat pa ba na ang tao ay magpapako sa krus. Tularan yung ginawa ng ating Panginoon. At doon po, tinugon po ni Father Jess na sa totoo lang mga hindi na nga sapagkat yun po ay, kumbaga ay, mahirap po kasi magsalita Di po ba? Mahirap po kasi ano ng salta. Subalit, palalimin natin yung ating pagkilala at pananampalataya sa Panginoon. Maging sa pananalangin, sa totoo lang, hindi naman po, sa totoo lang po, ay iba, nakikita natin, lalo na po sa mga simbahang, halimbawa, yung sa Quiapo, nakikita natin ang mga mananampalataya, lumalakad pa ng paluhod, papunta sa altar. Subalit, sa atin pong Panginoon, hindi naman po yun ang marapat na Yung gasgasin mo to, gasgasin mo yan. Kahit po ang tuhod mo upak-upak na. At kung wala naman sa puso mo, wala rin po yun. Ngayon, kahit po ikay nakahiga, nakadapa, nakatagilid, kahit ano pa ngayong ginagawa, nananalangin ka ng bukal sa iyong kalooban, taos sa iyong puso at nararamdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon. Yun po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hambing doon sa mga lalakad ka na nakapaluhod. Ano po? Subalit, okay rin po kung katotohanan yung ginagawa mo. Wala naman pong masama dyan, kundi nasa sarili mo po yun Kung ginagawa mo ang pagpapakasakit na yon, na ang layunin mo ay para makihati man lamang sa hirap ng ating Panginoon, okay yon. Basta katotohanan sa damdamin mo'y ginagawa mo. Lahat ng bagay, wala pong bawal, kundi ang marapat, maging makatotohanan ka sa anumang iyong ginagawa. Sapagkat wag po tayong maging mapagpaimbabaw sa mata ng ating Panginoon, kundi tayo ay maging makatotohanan. Nang makilala ko po ang ating Panginoon, sapagkat isa rin po ako doon sa pag nakikita ko yung mga nakapakong ganun humahanga pa ako dahil siyempre isipin mo, bakit mo gagawin yung ganyang pagsasakripisyo? Ang mabigat po nito, pagkayari magpapako,
tatalon sa ilog. Pakyari, iinom. O di pa, parang hindi po tama, taliwas eh. Kuminsan naman, marami po, diyan, meron po akong alam na lugar, sinakulo naman. Dito po kasi sa atin meron pong lugar na kumbaga doon idinadaos yung mga pangmahal na araw na panoorin. Alam niyo po, ang nakikita ko, di ginagawa pong katawa-tawa yung senakulaw. Bakit po hindi? Bago sila mag-perform, ano gagawin? Iinom muna ng alak. Dahil pampalakas loob ito, pampalakas loob. Espiritu na po ng demonyo yung naghahari sa katawan mo dahil lasing ka. Tapos sinasabi mo, ako ay hindi po tama. Ano po, napakalaking pagkakasala po. Kaya sa totoo lamang pag nakikita ko yung mga nagpapasa ng krus na naglalakad, ako po naaawa sapagkat sa totoo lamang hindi naman kailangan gawin yung ganun. Hindi ko naman po nilalahat, kundi kung ginagawa mo man ang ganung bagay, maging makatotohanan ka sa ginagawa mo. Talagang damhin mo ang Panginoon sa puso mo. Kung gusto mo yon, why not? Kaya mo, sige nga. Gusto mo, di po ba? Subalit kung kapag paimbabawan lang at gusto mo lang makita kang nagaganon, hindi po yun tama. Kaya po, ngayong mahal na araw, kailangan po natin ang malalim na pagtitika, pagninilay sa ating Panginoon. Bakit natin ginugunita ang ganitong okasyon sa ating buhay? Upang pagpapaalala lamang na mayroong Diyos na nabuhay, bumaba dito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun siya nagpakasakit para sa atin. Kaya po, sa sandaling ito, bilang pagunita sa ating mahal na araw, ako po ay awit para sa inyo. Sana po ay maramdaman nyo ang awit na ito. Okay mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon at pakinggan nyo po ang awit na ito. Nung bago-bago ako dito, gustong-gusto ko pong inaawit ito sapagkat napakaganda po ng nilalaman ng awit na ito. Para po sa ating lahat at sa ating pong Panginoon. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa at pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit pa ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Ikaw
ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala kapag nakadama ng tusa't pangamba? Tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig tulad mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y litong-lito? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kung ninamnam niyo po yung awitin, di po ba napakaganda, no po? Katotohanan naman po yung nilalaman ng awitin na yon. Ang pagdalisay daw po ay hindi mula sa ating Ama ito, hindi mula sa ating Panginoon. Subalit pinahihintulutan niya na ito ay maganap sa atin. Sapagkat sa mga pagdalisay na ito, doon tayo natututong lumapit, tumawag sa Kanya. Amen po ba? Katotohanan po ito. Subalit ang tao, bakit ganun nga naman po ano? Kapag patag na ang buhay, nakakalimutan na. Muling nakakalimot ito. Kapag meron namang pinagdaanan, matututong lumapit na naman. Nawawag tayo maging ganito, mga minamahal na kapatid ko. Patuloy at patuloy na tayo ay tumawag, tumanggap sa Kanya at magtiwalang matapat. Yun lamang po naman ang hinihingi niya. At ang tao nga po, sa tuwina ay nanghihingi ito. Laging may minimiti, hinihingi sa ating Panginoon. Subalit kapag hindi agad na ibigay ito, di po ba nagkakaroon ng damdaming di mainam? Subalit ang ating Panginoon, matagal na tayong hinihintay. Bakit di natin maibigay ang ating mga sarili? Amen po ba? At ngayon naman po, di po ba kinalabit niyo yung mga kapatid niyo? Mag-share ka naman. Sino po ang gustong mag-share sa inyo? Ibahagi naman ninyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Matuto naman pong magbahagi kayo. Ibahagi nyo sa mga kapatid natin kung paano kumilos ang ating Panginoon sa inyo. Nahihiya po ba kayo? Sabi nyo may mga biyayang nakamtan kayo. Bakit di nyo ibahagi kung paano nyo nakamtan ito? Kung paano binigay ng Panginoon sa inyo ito? Kailangan po bukas sa puso ninyo. Wala po ba? Napakapalad po ng tatayo sa sandaling ito. Kung sino man na may mga karamdaman na ibabahagi niya. Kagalingan ng tuwiran niyang kakamtan. Amen po ba? Kalakasan ng kakamtin niya. Huwag po kayong mahihiya. Sabi nga po sa una, para bang may nervyos ka, no po. Subalit subukan niyo pong tumayo. Kapag nakatayo na po kayo dito, sasabihin niyo parang wala kayong maibahagi. Parang ayaw niyo nang tumigil dahil ibinabahagi na po sa inyo. Hindi naman po pahihintulutan na kayo bilang tao magbahagi, kundi gagabayan po kayo ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu. Kung wala pong nais magbahagi sa inyo, nais kong tumawag ng isang purihin ng Ama at mayroon pong nag-volunteer. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Tatay Erning. Papurit pasasalamat
sapagkat sa tanghaling ito ay ako inyong tinawagan upang minsan pa ay ipahayag ko ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa mga sandali pong ito, Ama. Papurit pa sa salamat ang ibinabalik ko sa iyo. Kung sa ganang sarili ko po, wala akong nalalaman. Ngunit naniniwala po ako na sa iyong pangunguna, paggabay, ang lahat ng gusto niyong ipahayag ko ay masasambit ko at maunawaan naman ng aming mga kapatid na nandirito. Ama, maraming salamat po at nawa ay bendisyonan mo po. Amen. Isang mapagpala at magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyong lahat na nangandirito. Lalong-lalo na po sa mga nagagandahang mga alagad, sa mga choir, sa mga caps na kamukha ko, sa mga pasyente at mga tagasunod. Tunay nga pong napakamahiwaga ng ating Ama. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa ating nandirito, hindi tayo nagpunta rito sa sariling kagustuhan lamang natin. Kung hindi bagkus, ang bawat isa sa atin siya po ang may panukala, siya ang nag-anyaya sa atin para tayong lahat ay makarating sa mahal na dambanang ito upang sa gayon po ang mga magagandang mensahe na gustong ipaabot sa atin ay marinig natin at maunawaan natin. Kaya sa inyo pong lahat, huwag kayong magagalit sa akin, mga minamahal kong mga kapatid. Sa sandali pong ito, sa mga oras na ito, tunay nga pong napakasarap matulog. Kaya nga lang po, ipinakikiusap naming lahat, maging alagad, maging caps, at lahat po ng nandirito, lalo na po yung mga choir. Kung kayo po ay matutulog, hindi po nyo maririnig yung magagandang boses nakakanta. At lalo rin po ninyong hindi maririnig yung mga magagandang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating Ama. Tulad ko po, mga minamahal na kapatid, hindi ko po inaasahan na ako ay aabot pa sa ganitong araw. Ngayon po, malapit na naman ang Ash Wednesday. Pagka po nabanggit yung Ash Wednesday, isa lang ang kahulugan. Malapit na po tayong dumating doon sa 40 araw ng paghahanda ng ating sarili. Ba't po tayo maghahanda ng ating sarili? Bilang pakikiramay po o pakikiisa sa gagawin na namang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Kaya po, sana tayo pong lahat huwag munang matutulog. Ang bawat isa po na tumitindig ngayon sa gitnang ito, sa harapang ito, hindi po sa kanilang sarili lamang, kung hindi po ito siya ang may kalaob para makapagbahagi at maipahayag ang maganda niyang layunin para sa atin. Tayo pong lahat ay minamahal ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya po ang bawat isa ay inanyayahan niya para makarating dito. Ganoon po kaming nakikiusap na bawal po ang matulog. Sige nga po, kalabitin nga po mga katabi natin. Palagay ko po merong natutulog, marami po akong nakikita. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kahit na po aking matanda na, maliwanag pa mata ko. Lalo na po pagka si kapatid na Birhel lang tumayo rin ay kalabitin mo kayong katabi mo, huwag kaya kayong matutulog.
Yun po ang pangunahing salita ng ating kapatid. Minamahal ko mga kapatid, doon sa hindi nakakikilala sa akin, ako po nang mapunta rito, hindi nakalalakad. Nakapalupot lang po ako sa balikat ng aking anak. Pero nandahil po sa pagmamahal ng ating amang nasa langit, nakikinig lang po ako nung sinasabi ng pagsishare ng ating mahal na apo. Bago po na tapos yung kanyang pagsishare, nilapitan po ako, tinapik-tapik lang ako sa tuhod. 3 beses po akong tinapik sa tuhod. Pagkatapos po saka sinabi sa akin, tayo, lumakad po ako rito sa gitna nito. Hindi po sa kahiyahiya, kung hindi, yung po namang nangyari sa akin na yon, kaya ibinabalita ko sa inyo para lang maging halimbawa sa inyo. Tunay po na aking nakalakad rito, nang ako po ay lumalakad. Yung po na luha at uhog ko, nagkakahalo sa laki po ng kagalakang ibinigay sa akin ng Ama. Sapagkat talaga po tayo bilang tao, may marupok na desisyon kuminsan. Nang makita ko po na aking malakas na, magaling na ako, ayaw na ayaw ko po yung hindi ako nagtatrabaho. May tumawag sa aking magkarpintero, nagkarpintero ko. Pagkaraan po ng ilang araw, siguro nakita ng ating Ama dahil wala po tayong maitatago sa Kanya. Ang bawat isa po sa atin ay may nakasubaybay. Natatanaw po kung ano ginagawa natin. Siguro kanang Ama, matigas ang ulo nitong anak ko na ito. Kailan ko palang pinalakad, ngayon ay gumagawa na. Sige nga, paihiin ko nga ng dugo. Minamahal kong mga kapatid, pinaihi po ako ng dugo. Itsura po doon, sinaksak mo yung baboy na tumutulo yung dugong buhay na buhay. Akala ko nga po noon mamamatay na ako, kanya yung mga anak ko, natakot na lahat. Dinala po ako sa doktor, pina-check up ako. Sari-saring check up ang ginawa. Sandali lang po, umubos ako ng 25,000. Ngayon, ang ginawa po ng mga anak ko, kung mahal ata ako ng mga anak ko, sabi po noong doktor, bumili na raw ng 2 bag na dugo. Iginayak na yung kwartong hihigaan ko. Ipapasok po ako ng linggo, Lunes po, bibiyakin na ako. Salamat sa Ama. Dahil nakita po siguro na hindi ko kaya o baka kung akibiyakin, hindi na ako mabuhay. Nang mapansin po nung anak ko, nagninilay-nilay, tatay, nilapitan ako. Alam ko na iniisip mo. Ayaw mo kang magpabiyak, gusto mo kang magpunta kay Apo. Umuugong pa po yung salita ng anak ko, siya nga ako anak, doon ko gusto. Kaya noon din po, araw ng Sabado noon, dinala ko rito, kasama ko lahat yung pamilya ko dahil natatakot po sila Akala mamamatay na ako. Pagdating po rito, paglapit ko sa mahal na Apo, ang naitanong po sa akin noon po ba kang kayo ma-hospital sa Jose Reyes, ilan ang doktor ninyo? Ikaw mo po yun public. Sabi ko po, 10. Dito sa Baliwag, ilan? 2 po ka ako. Ba't kaya hindi ka mag-third opinion? Pa-check up ka sa ibang doktor. Kung sasabihin sa'yo na ganoon nga ang sakit mo, ilang taong ka na po ngayon? Inang sinabi sa akin ng mahal na po. Noon po talagang 76 na ako noon. Natawa. Nang matawa po ang mahal na Apo, para bang sinabi sa akin na itong natitira nito, bonus na lang. Ayaw ko pang mamatay. Sapagkat siya po ang nakakaalam ng lahat. Kung dito ka magpapa-opera, magpapagamot, doon sa ospital, gano'n hinihingi sa'yo?
150,000. Doktor pa lang, pwera pa ang gamot, pwera pa kwarto. Dito sa Peranduling man, hindi ka gagastos. Gagaling ka. Magtiwala ka lang sa loob ng isang buwan, titiyakin ko sa iyong makakikita ka ng kagalingan. Ano ang desisyon mo? Dito po kako ko. Dito po kako ko magtitibay. Naniniwala po kako ko na sa kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, gagaling ako. Manalig ka, anak. Binigyan po ako ng pito-pito, yung dahon-dahon. Pagdating po sa bahay, siya kong ininom. Purihin po ang Ama. Sa loob lang po ng 5 araw na pag-inom ko nung pito-pito, nang lumapit po ako sa mahal na apo, hinaplos ang pusong kong gano'n ang tiyang ko. Niyaka po akong gano'n, mapalad ka anak. Pinagaling ka ng Ama. Purihin ang Ama. Yun po ang katotohanan at mula po noon, nagtibay po ako araw-araw nagpupunta ako rito. Iisa lang po ang layunin ko, para lang makarinig ng mga banal na mensahe ng Ama. Sa pamamagitan ng taong kinalugdan na dilitiba ang mahal na apo. Kaya po ngayon, sa inyo pong lahat, hindi ko po sinasabing akitularan Diyos. Sinasabi ko po ito para lang ninyo malaman na dito, basta't nagtiwala ka at nanalig ka sa Ama, 99% po, gagaling ka. Purihin po ang Ama. Kaya nga lang po dito, meron din po na konting hinihingi. Sana sa pagpunta natin dito, pag sumakita natin na mapakinggan yung mga banal na mensahe at maisabuhay natin. Lalong-lalo na po ngayong malapit na nga ang Korisma, ang mahal na araw kung sabihin. Iyon po, bahagi na rin ng ating sakripisyo na tayo ay, hindi ko naman po sinasabing magpakasakit, kung hindi magtibay. Magtibay lang po tayong lahat, anuman ang ating karamdaman, basta't ibinigay po natin ng 100% ang ating pananalig at paniniwala sa ating Ama sa pamamagitan po ng kanyang taong kinalagdan ng Apo Konseng. Wala pong hindi mangyayari. Lahat po ng hihingi natin sa anak ay ipagkakaloob ng Ama, sapagkat ibinigay po sa atin ang kanyang anak para ang sino mang manalig at magtiwala sa Kanya ay pagtitiwalaan din niya doon sa langit. Ang sino man pong magmahal sa Kanyang anak, walang sala, mamahalin din po niya roon sa langit. Kaya po sana sa atin pong lahat, pag sumakitan po nating mahalin ng anak at nang mahalin tayo ng Ama, sa pamamagitan po maipakikita po natin sa pamamagitan ng kanyang taong ginagamit ang divine mercy na ginagamit ang ating mahal na Apo Konseng. Manalig lang po tayo at umasa at makakaasa po tayo na tayong lahat ay gagaling at magkakaroon tayo ng buhay na maganda. Hanggang dito na lang po at muli binabati ko po kayo ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Tatay, sa ibinahagi ninyo, pagtitiwala at pananampalataya na may gawa. Yun po ang marapat para kamtin natin kung ano po yung minimiti, tinahangad natin sa dakong ito. Tama po yung sinabi ni Tatay, kailangan maghanda. Subalit, wag lamang po sa mga panahon ng Kwaresma. Dapat po araw-araw maghanda tayo. Ano po? Kailangan araw-araw po, hindi lamang yung may hinihintay na araw tayo. Ang sino man po nagsusumakit, nagbabata, tuwirang may gantimpalang makakamtan. Kaya mga minamahal ko, yung pong
isa sa mga pagbabatay yung maghintay. Huwag pong maiinip, kailangan kasi po yung mga hinihingi natin, kuminsan po hindi pa man natin nakakamtan ito sapagkat takda-takda po ang pagbibigay ng ating Panginoon. Kaya matuto po tayong maghintay, huwag tayong nagmamadali. Amen po ba? Amen. At ngayon naman po, nais kong tawagin ng isa pang kapatid. Nakamtan din po niya ang kagalingan sa dakong ito sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya niya. Nais ko pong tawagan ng maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Mahal na kapatid ko, marapat sa susunod. Ngayon po ay naanyayahan kong tumayo